Digong. Pero ang sabi naman ng iba, mga kababayan, baka ito daw yung binato ng laptop ni Sara Duterte. Dahil nga mga kababayan, maalala nyo po, yung issue ng batuhan ng laptop, ito po ay nangyari nung ito po ay umusok, 'di ba? Nung si Sara Duterte ay nakarating na po doon sa dahig. 'Di ba? Dito umusok 'yun eh. Tapos nung eto nga sumabay kasi yung pagdinig ng impeachment ni Sara, tapos etong kanyang tatay ibinasahan na ng confirmation of charges. So ano ba talaga mga kababayan? Kasi iba-iba yung naririnig ko eh. Merong nag-resign, merong ito daw ay legal plan, ito daw ay sinipa talaga ni Digong, ito daw ay sinipa ni Sara, na nagalit daw si Sara kasi ang dami daw po niya, lahat po ng kanyang defense, mga kababayan, ay puro talo at paulit-ulit lang daw. Parang ang ginagawa nito ay hinuhut-hutan lamang ang pamilya Duterte. Sabi ko baka naman kaya nag-resign, kung resign ang dahilan, dahil paldo na. Diba? O kaya naman mga kababayan, kaya naman ito sinipa ni Sara, dahil yun nga ang dahilan. Dahil wala itong nagagawang matino para sa kanyang tatay. Parang imbis na ito po mga kababayan ay maligtas, mailabas, lalo pang nananatili, lalo pa na mabubulok sa kulungan. Pero meron pong sagot dyan si Kaufman kung bakit daw siya magre-resign mga kababayan. Ito po There's a lot of information circulating online right now that you actually quit your job as the defense, part of the defense team of the former president. How true is that? It's totally false. I never quit. First of all, I have been hired for a specific purpose, and that was for the confirmation proceedings. We concluded the confirmation proceedings. We hope that we will succeed in not having the charges confirmed. However, if the charges are confirmed, then it remains to be decided whether I will stay on or not. It's not my decision to make. It's the decision of the former president himself. He's the client. He decides. He decides, obviously, in consultation with his family. But it's not the family who decides. I have to stress that. It's not the vice president, as many people would like to think. She had nothing to do with my being hired. At the end of the day, I'm sure that many people would be glad to see the back of me, but that remains to be decided. Okay, so ito yung panahon na unang napabalita mga kababayan na siya po ay nagbitiw na. Ito yung una, hindi pa ito yung huli. Na hiniling niya po na siya po ay magbitaw bilang lead counsel. Sabi niya ganoon mga kababayan, ay walang ganoon, mali yung balita na yon. Ilalaban ko talaga si Duterte hanggang sa huli, sabi niya ganoon. Hindi si Sara Duterte ang magdi-decide sa tawag dito sa hinaharap or doon sa pwedeng mangyari sa kanyang tatay. Sabi niya ganoon, 'di ba mga kababayan? Ulitin ko lang saglit medyo There's a lot of information circulating online right now that you actually quit your job as the defense, part of the defense team of the former president. How true is that? It's totally false. I never quit. First of all, I have been hired for a specific purpose, and that was for the confirmation proceedings. We concluded the confirmation proceedings. We hope that we will succeed. Yung sabi niya, I've been hired for purpose. Di ba sabi niya ganon, mga kababayan? Ngayon lumalabas, meron pang sinasabi itong si Kaufman na kung saan po ay, sabi niya, kaya ako ngayon aalis, magre-resign kasi tapos na yung yung purpose ko. Di ba sabi niya, I've been hired for purpose. Tapos ngayon sinasabi niya, tapos na yung purpose ko. Ang purpose ko lang dyan ay pagdating lang doon sa confirmation of charges. Na kailangan hindi ma-confirm yung charges laban kay Digong. Pero dahil tapos na, diretso na sa trial, ay aalis na ako. So parang nang-iwan talaga mga kababayan. Pero nung una, di ba sabi niya, hindi niya iiwanan si Digong hanggang sa uli. Ipaglalaban niya dahil naniniwala siya na wala raw kasalanan si Digong. Pero ngayon, biglang-bigla, nag-resign ng loko-loko. Diba? Ang papalit daw sa kanya, mga kababayan, ay ito,
si James Morgan McGill. Siya daw yung nag-step in. 'Di ba? Pero sabi naman ng ibang abogado, kagaya po ni Attorney Conti, sinasabi niya, the accused Rodrigo Duterte does have the right to counsel of choice, but victims want to be assured that the change will not result in any delay. So sinasabi nila na baka mamaya tactical lang daw ng kampo nila Duterte itong bagay na to, mga kababayan, na kung saan po i-delay lang nila. 'Di ba? I-delay lang nila yung trial. Pero sa nakikita ko naman, this is just a speculation kasi meron ng papalit kaagad na abogado. Yung pinakita ko nga sa inyo kanina, si James Morgan McGill. Siya yung papalit, mga ka-GPnatic. So, yung pag-resign ni Kaufman ay talagang ano na yan. Samantala, humiling naman po ang abogado si Nicolas Kaufman na umatras bilang lead defense counsel ni dating Pangulong Duterte sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Sinabi ni Kaufman na natapos na ang kanyang engagement kay Duterte noon pang March 31 at nagdesisyon ang kanyang kliyenteng maghanap ng kanyang kapalit. Naharap po anya sa status conference ng kaso sa May 27. Bago niyan, unang pinayagan ng korte na umatras sa defense team si Associate Counsel Dove Jacobs. Iginit naman ni pati si Jacob pala nag-resign din, mga kababayan. Nagtataka lang talaga tayo, no? Sinasabi ni Kaufman, ilalaban niya hanggang huli. Tapos biglang sasabihin niya, tapos na ang aking trabaho. Sabi ng iba, paldo na kasi. Nakaipon na. Baka sabi ko naman, kaya nag-resign. Baka dahil wala nang maibabayad ang mga Duterte ngayon. Dahil syempre, mga kababayan, ano bang mangyayari sa kanila pag si Sara Duterte? Pag na-freeze yung mga asset. Pag si Duterte, Sara, natanggal sa kanyang pwesto. Pag si Sara Duterte hindi nakatakbo dahil sa perpetual disqualification, wala nang pambayad kay Kaufman. Diba? Kota na. Oh. Sabi nila, si Guanzon, may nakita kong post kanina ng mga DDS. Sabi nila, okay lang daw na umalis si Kaufman. Nandyan naman daw si Harry Roque, nandyan naman daw si Guanzon, nandyan naman daw si Tupaccio. Sabi ko, teka lang, si Harry Roque, siya ay pwedeng humarap, 'di ba? Accredited naman siya ng ICC. Pero si Guanzon, hindi naman siya accredited ng ICC. Si Tupaccio, hindi naman siya accredited ng ICC. Paano sila ilalaban nung dalawa na yon? At itong si Harry Roque, ayaw din ni BP Sara Duterte na si Harry Roque ang kumatawan para kay Digong. 'Di ba? Tapos sasabihin nyo, kayang ipanalo nung tatlo. Nasaan ba utak nyo, mga DDS? Gagawa na lang kayo ng kwento, wala pang kwenta. Sana naman pag-isipan ninyo. Binigyan ko na kayo ng impormasyon kung sino talaga yung papalit sa kanya. Ang papalit po dito kay ay si James Morgan McGill. Siya ang nag-step in as lead counsel ni Digong Duterte. Pero ako, mga kababayan, iba talaga yung napipil ko dito. Kasi si Kaufman, hirap na. Pahiyang-pahiya na. At sinabi ko naman sa inyo dati, napapanood nyo yung mga vlogs natin, sabi ko, sa huli si Kaufman, sigurado magre-resign din yan. Dahil ganyan din po yung ginawa niya doon sa kanyang dating kliyente. Na kung saan po, mga kababayan, nung nakita niya na matatalo na ito, nung una sinasabi niya, walang katalo-talo ang kliyente ko. Tama yung kliyente ko. Pero nung sa huli na, ayan na, iniwan sa ere. Kay Digong, parehas na parehas ang kanyang ginawa, mga kababayan. Pinabingo niya lang muna yung mga pamilya ni Diggs. Ilang taon din siya, di ba? Mga kababayan, parang may isang taon din kung 150 million kada buwan, so total nun, meron ding Tingnan natin calc. 150 million ang isang buwan. Times 12.
Oh, 1.8 billion din yon. Malaki-laki, paldong-paldo. 'Di ba? Oh, total mga kababayan, bayad na siya eh. Kota na siya. So, iwanan na niya si Digong. Pero, iba pa rin ang usapan, mga kababayan, kung talagang siya yung binato ng laptop, aalis talaga ako. 'Di ba? Kung pinagalitan to ni BP Sara Duterte, ikaw, ang laki-laki ng binabayad namin sa'yo, hindi mo kayang ipagtanggol ang tatay namin. Oh. Kaya siguro sabi niya, hindi ko kaya tong babaeng to, barbaro. Hindi ko kaya tong babaeng to, mukhang Amazona. Oh. Baka masuntok din ako. 'Di ba? Tama, Ma'am Marisa Sunukawa, si Roque hindi rin pwedeng lumabas ng Austria. Hindi na siya makakabalik diyan sa Hindi na siya makakabalik diyan sa Netherlands. So, paano sinasabi niyo mga DDS na siya ang magli-lead council kay Digong? Yung sarili nga niya, hindi niya maasikaso eh. 'Di ba? Yung sarili niya, hindi niya kayang ipaglaban. Yung iba pa ang ipaglalaban niya. Oh, kahit kumatawan si Roque at binag-grant asylum ni Roque, arrested siya sa Interpol. Kaya nga, 'di ba? Madalas kasi nahuhulihan ng droga ang Davao kaya lugi na negosyo. Saan galing ang abogadong 'yan kapalit ni Kaufman, Boss GP? Yan ang hindi ko alam sa kasalukuyan. Wala pa po akong idea kung saan po nanggaling ito, mga kababayan. Pero yan lang po yung balita na papalit. Okay? Parang abogado sa Better Call Saul sa Netflix yan, GP. Talaga ba? So kung baka ginagago lang tayo ng SMNI. So correct me if I'm wrong, mga kababayan, hindi ko talaga siya kilala. Pero kung namumukha ninyo na siya nga yung Better Call Saul, baka ito nga yun. Hindi ko rin alam eh. Diba? Ito lang yung pinasa sa akin. GP, ito daw yung papalit kay Kaufman. Oh. Sa SMNI galing. Naku, patay tayo dyan. Fake news. Diba? Hindi ako sigurado, guys. Correct me if I'm wrong. I stand corrected kapag ako po ay nagkamali sa bagay na yan ang papalit. Oh. Yung DDS na abogadong babae na lawit ang labi. Sino yun? DDS na abogadong babae na lawit ang labi. Si Guanzon? Si Guanzon ba yun? Si Zoraida. Hindi rin yun pwede. Hindi rin yun dito nga, laging talo yun eh. Pupuntahin nyo pa sa ibang bansa yun? Si Trixie. Kaya nga sinipa yun ni BBM eh. Diba? Mali-mali yun. Ilang beses din yan silang, mga kababayan. Ilang beses din nawalan ng lisensya yan, nasuspindi sila. Puro mali-mali yun eh. Tapos yun ang gagawing lead counsel at saka hindi rin yun accredited ng ICC. That guy is an actor. Kung actor nga yan, sumali nga tayo, guys. At least sinabi nyo, napeki na naman ako nito, walang iya. Yun nagpasa sa akin ha. Hindi naman kita sinisisi. Hindi kita sinisisi. It's my bad then, di ba? Hindi ko chinik eh. Akala ko kasi, ito talaga yung yung pala, mga kababayan, ginugoyo lang tayo, no? Kasi magaling daw na abogado to dun sa sinasabi nyo eh. 'Di ba? Ay nako, talaga naman Pati ako nabudol. Kung ibig sabihin wala pang kapalit, ganon. Wala pang kapalit. Okay lang yan. Bahala sila sa buhay nila. Sila ang mag-isip kung sinong papalit. Basta sa atin, matalo si Digong para manatili siya sa kulungan at doon na lang po siya habang buhay. Di ba? Sabi ni Jerome Recalde, pag ako binato ng laptop, babato ko rin yun sa kanya. Wala naman silang laban sa kaso kasi matibay ebidensya kay Digong. Hindi makakalaya si Digong unless ang piliin nila bilang abogado ay si Morgan Freeman. Morgan Freeman. Nag-iipon lang yan si Kaufman ng budget, paldo na bulsa, kaya tumigil na siya. Good job. Kaya nga no? Stop a queen si Trixie Angeles, sabi ni Seven Samurai. Yoy, totoo ba yan? Stop a queen?
Hindi naman ganun kadali magpalit ng abogado, GP, sabi ni Abdullah Bay. Pero mga kababayan, syempre unang-una, ito nga iniisip ko, tama naman kayo, may point kayo. Kasi dapat ang papalit dyan, yung meron ng karanasan, alam na yung background ni Digong. 'Di ba? Yung maaring pwedeng mag-lead counsel dyan, yung kasama rin mismo dun sa kanilang defense team. Kasi kung ang isasama dyan, o ang magiging lead counsel ni Digong, mga kababayan, ay bagong pasok, kumbaga newbie, walang alam dun sa istorya ni Digong, mapapahiya lang yun. 'Di ba? Walang mangyayari doon. Mas maganda kung mayroong kahit papano ay may background na kagaya po nung nandoon sa kanilang defense team. 'Di ba? Yun ang pinaka best fit. Kasi kung galing pa sa labas, tapos sasama lang sa grupo nila, wala yun. Walang mangyayari doon. Lalo lang mahuhulog si Digong. Kaya mas maganda, doon na lang sila pumili. No? Within the circle ng kanilang defense team. May papalit pero hindi pa sinabi kung sino. Okay, salamat. Sabi nila si Tio Moreno daw ang papalit kay Kaufman. Naku, baka umigit-igit lang yun doon. Magaling pala umilag si Paua pag binato ng laptop. Baka kukuha sila ng 16 na abogado para kay Digong nyo. Di, marami na silang abogado doon. Di ba, isang buong yun, defense team yun? Hindi lang si Kaufman. Kahit pinakamahal pa na lawyer kunin nila, mahirap ipagtanggol si Digong. Wala nang panalo yun, guys. Mabubulok na lang talaga sa kulungan yun. Yun ang katotohanan. 'Di ba? Pero ganyan ang buhay eh. Ganyan talaga ang buhay ng mga abogado. Kapag ang mga abogado, hanggat ikaw ay may silbi, hanggat alam nila na mahuhututan ka nila, hindi yan titigil. Pero the moment na tapos na yung kanilang plano, tapos na kanila yung kanilang purpose, wala na. Nakuha na nila yung kanilang gusto, iiwanan ka na sa ere. Baka mamaya makita ni Sara to, hindi lang, mga kababayan, hindi lang pambabato ng laptop ang magawa dito. Sabihin, pagkatapos ka naming pasahurin ng isang buong taon, 150 million kada buwan, iiwanan mo kami sa ere? Kunwari lang, kababayan. Iniisip ko lang yun, advance. Kawawa naman si Powa GP, mukha na nga wasak ang mukha, mawawasak pa sa laptop. Kasalanan niya yun. Kung talaga naman siya ang tinamaan din ng laptop, kasalanan niya yun. Umalis na siya dati, bumalik pa ulit. 'Di ba? GP si Bugris daw kapalit ni Kaufman, anak ng tinapa. Yang TNT na babae na yan, lalo siya mawawala ng kita. Malapit na siya eh. Akala niya kahit TNT siya sa Dubai, makakatakas siya. Malabo yan. Oh. Pareho lang sila magtatay GP, like father, like daughter, kaya magdasal sila sa po nilang Satanas. Correct. Anyway, mga kababayan, maraming salamat po muli sa inyong lahat. At dito na po natatapos ang ating live streaming ngayong hapon. Thank you so much at God bless to everyone. Bye-bye. Si Iloy Bugris. Naku po. Wala yun.